Napakadali raw makakuha ng gunman sa Pilipinas ayon kay Vice President Sara Duterte. Kaya tanong niya, drug war nga ba ang dahilan ng pagkamatay ng mga biktima ng extrajudicial killings? Saksi si Tina Panganiban Perez. Sabay sa pag-iit niya sa umano'y tindi ng gun violence sa Pilipinas, kunestyon din ni Vice President Sara Duterte kung drug war nga ba ang dahilan ng pagkamatay ng mga binansagang biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Madali lang naman anya kasing kumuha ng gunman sa Pilipinas. Halimbawa anya kung nangangaliwa ang isang lalaki. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? Sinabi yan ng bise sa rally ng mga taga-suporta sa The Hague kung saan nakapiit ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa crimes against humanity dahil sa war on drugs ng Duterte administration. Nagpasalamat siya sa nag-organisa ng pagtitipon. Sabay sorry dahil sa batikos na inabot nito dahil sa isang panayam sa bise na naka-upload online. And Alvin na nawalan ng tulog dahil sa Foxilica. Alvin, if they cannot respect a no comment, you should not lose sleep over it. Ang tinutukoy ng bise ay ang paghingi sa kanya ng komento tungkol sa Foxilica, ang pinag-uusapang pagtatayo ng Amerika ng isang artificial intelligence hub sa New Clark City sa Tarlac. Any thought po about sa Foxilica na balak pong itayo sa Pilipinas? Ano na? Foxilica. Yung Foxilica. Foxilica? Hindi ma'am, Foxilica. Do you know anything about that? Wala ma'am? ako. I cannot comment on that. May mga bumatikos sa kakulangan sa kaalaman ng bise sa mainit ngayong issue sa Foxilica. Lalo't nagsabi na raw siyang gusto niyang maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Kontrobersyal ngayon ang Foxilica dahil sa isang banda, lilikha raw ito ng maraming trabaho dahil sa mga itatayong AI data centers at pabrika ng computer chips na gagamitin ng mga AI supercomputer. Pero pinangangambahan ang epekto nito sa komunidad dahil sa laki ng kuryenteng kailangan ng proyekto at matinding demand sa tubig para sa cooling system ng mga data center. Ayon sa gobyerno, magkakaroon ng sariling source ng kuryente at tubig ang AI hub para di makaagaw sa supply ng lugar. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.